Basta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Okay, pray muna tayo. Ikaw na mag-intro, JP. Ikaw na. Ako Oh mag-intro my kaya, God, Direk sandali. Teka lang. JP. Ang taga. Yung original title ba na I'm Drunk, I Love You? I'm Drunk, I Love You talaga. Yun talaga yun. Ay, yung corny naman ng sagot. Sige, hindi. Nag-start nga sa title yun. Oo nga, pero naalala ko, nung pinabasa mo siya sa akin, iba yung placement ng title. Naalala mo ba? Yung first ever draft mo, yun yung pinabasa mo sa akin. Pero years before pa yun, bago nagawa. Meron munang nangyaring mga eksena, tapos nakalagay, I'm drunk. Oo, Tapos yes. may nangyari Yung ulit. placement, Oo, tapos I love you. Oo. So I'm drunk, I love you. Very Doon sa experimental. script. Yes, sa Oo. script. Ba't yun na yun yung ginawa mo? Bakit? Wala lang. After yun, di ba? Yun yung, kaya nung after ko nabasa yun, sabi ko, ay, experimental Oo nga. sa ano. Naalala ko. Oo, naalala ko yung first draft. Pero ilang years after mong sinulat, hindi mo pa kasama si Hindi pa. Gian Abrahan. 20... Wait ka lang ba yun? Wait lang. I think 2013 yung title. Nag-start Okay. siya with the title. With the title? Okay. Yung I'm Drunk, I Love You. So 2013, tapos nasulat ko siya parang 2016. Ay, Or grabe naman 2015. yung pag-upo dun sa title. Muti, ang tagal. Talaga ba? Sinulat mo Title. siya, inumpisahan mo siya isulat after 3 years. Kasi meron ka pa ibang sinusulat. Meron pa. Meron Ano akong yun? gustong first feature talaga nun. Hindi I'm Drunk. Ano yung first feature Yung mo dapat? Teatro Kahitilia. Oh Alam mo my ba God, yun? di ko alam yun. Ano yun? Tungkol siya sa magtatay na meron silang moving theater. Okay. Tapos, yun. So, road trip siya tungkol sa magtatay ulit. Oh my God, so ibig sabihin ba, parts of that ay naging All Saints Day? Oh, ba't hindi yun yung ginawa mong All Saints Day? Magastos yun eh. Nabuo mo yung script nun? Nabuo ko yung script nun kasi nakapasok. Pinasa ko yun sa Southeast Asian Film Lab sa Singapore. Oh. Tapos, win-workshop doon, ganyan. Tapos Wala, hindi ko na naanuhan. ano ba yan? The life happened, ang dami mong kailangan bills sa bayaran. Pero sinasubmit mo siya sa Cinema One, Cinemalaya, hindi na. Oo, lagi lang siyang shortlist, semi-finalist. Semi-finalist. Oo. Tapos itong I'm Drunk, I Love You, supposedly ay part ng... Cine Filipino. Oo. Tapos ba't mo siya pinull out? Rekta na tayo sa kwento. Sige. Oo. Anong... Ikaw, yung Lilia. Ano? Yun talaga yung mo, first Title? feature. Hindi din. Marami na akong mga sinubmit ng mga script sa Cinemalaya at Cinema One, pero lagi ring semi-finalist. Oo. 6 degrees of separation from Lilia Puntapay. Oo. Pero hindi nga nakukuha. Tapos nung finally nagsulat ako ng tungkol sa experiences ko as a PA. Oo. Doon ako. Doon nakuha. Doon nakuha. Sa Cinema One. Sa Cinema One Okay. Originals. Pero naging semi-finalist din siya sa Cinemalaya. Sabay yun. Hindi ako nakuha sa Cinemalaya. Lagi ang hirap talaga Hindi niya. ako nakuha. As in. Tapos, Shit, sayang, wala na si Direk Joey doon. Ba't ka ba ganyan ng ganyan? Para maano. matanong natin. Tapos ano pa yun? Nung time na yun, pag semi-finalist ka sa Cinemalaya, doon ka magpipitch. So makaka-receive parang ka ng 25, email. no? Parang ganun. Makaka-receive ka ng email, so tuwan-tuwa ka nun. Oo. Tapos pupunta ka sa Horseshoe Village. Ano yun? Sa Horseshoe, sa bahay ni... Loris Guillen. Loris Guillen. Tapos, dahil nga veterana ako sa pagiging semi-finalist, makikita mo na doon eh. Ang mga usual suspects nun, Adolf Alix. Mga nakakapasok. So, pag nakita mo na si Adolf Alix pumasok, okay, 1 down, 9 na lang. Direct, ganun ka, ganyan. Pag pumasok na, baka mas may mga usual suspects eh. Na parang, mga J. Altarejos. yes, pag pumasok na yun, 8 na lang. Edong Roy Jr. Diba? Pag yun, Ba't ba ako nandito? tapos makikita mo pa yun sa labas kasi pagpapasok ka nung bahay, naalala mo ba yun? Tatagalin mo yung tsinelas mo. Yung sapatos Very mo. Old rich. Oo. Tapos makikita mo pag nasa labas ka, ay, ang dami ng tao sa loob. Tapos yun, kakabahan ka na sa
So, tapos hintayin mo yung announcement. Wala Tapos na. Biglang, better luck next time. Thank you, girl. Clapper. Ayun. Anyway, pag-uusapan natin ngayon ang First film. yes. Dahil nga In celebration of Philippine kala mo Film naman. Industry Month. Kahit, Yes. kahit August, ano pa ngayon? Yes. August 28. Kasi na-realize natin, hindi pa natin talaga pinag-usapan yung first films natin extensively. Oo, parang ano Laging lang lagi. chika lang. Oo. Kasi minsan Mga nakakatamad na by rin. the eh. way, ganyan. By the way, By the filmmaker way, kami. Kalimutan natin, hindi tayo podcaster nga pala. So, ayun. Pag-usapan natin. Ang first film ni JP ay... I'm Drunk, I Love You. Charing. At ang first film ni Tonette ay Sunshine. Yeah. Actually, si JP doon nasa tubig. Muna sa Restored. tubig. Restored. How dare you. So, pag-usapan natin yan. Dito sa... Nag-iba. Ay, pakilala. Go. Ako si Tonette at nagawa ko ang first film ko. Oh my God. 2014? 2011. Ano na lang, 1984 ako eh. 2011. 1984 ka pinanganak? Yes. Bakit? 26 years old. Tama ba? 26 years old ako. Kung hindi, edi hindi. Baka 27, So, 25. 2010. 2010 ko. 26. Oh, 2010. Paki-google na nga lang yung Hindi. 6 Kung degrees. ilang taon ako. Kung ilang taon ako, nagawa ko yung first film ko. 26 ako. Yun 27. Tama? 27. Ayun. 27 ka. Kasi Yeah. 2011 yung ano. Ayun. Okay. Sige. Ako si JP at 2017. 1987. 30. 30. So, ayan. So, 30 ako nung nagawa ko yung first film ko. Yes. Pero ilang beses kang na-reject bago mo nagawa yun? So, 30 years old ako. 30 din. Umiiri ka pa lang. Oo, nag-breakfast ako ng rejection letters. Sige, at ito ang Walang Kwentang Kwentang Podcast presents First First Film film memes. Memes. Ayan. Para, Okay. para merong second film memes. Yes. Ayan, so andito tayo ngayon sa Basta Cafe. Guys. Baka may magtaka na naman. Hindi na naman Kaya sila nga maniwala eh. pag sinabi natin. Oh, tingin ka sa camera niyo sa likod. 75,000. Yan. 75,000 tayo dito. Hindi nyo lang kita sa camera, pero sa likod talaga nagtutulakan sila. Yun yung Gen Ad. Ito kasi yung mga nag-VIP, lower box. May budget. Oo. So sa likod, doon yung Sa Hener. Sa Tapos sa Zoom, ilan tayo ulit? Ay, nadagdagan. dagdagan. So, mas marami tayong fans kaysa kay Direk Joey. Ang aga naman kasi dito kay Kaya Direk nga Joey. eh. Ngayon pa lang sila nakaalis sa... Natutulog na yun ngayon si Direk Joey. Good night, Direk. Okay, sige. Ikaw muna kasi kain ako eh. Wala ako din eh. So, ito yung bago nating Tonette's Favorite corned beef ever. 5 Arya. favorite corned beef ever. Okay. Ito yung kakainin ko. Oh. Go. So, yan mo kung ano yung laman. kain na nga eh. Mm-mm. So, corned beef na may onion, hash brown, dip, tapos chicken oil, and roasted garlic. Tama ba? Roasted garlic. Pero yung talagang super nagpapasarap dito, yung tomato. Oo. Binigyan for 5 days. Freshly picked Tomatoes. With ewan ko kung anong ginawa ni Dana dito. Ang sarap talaga. Sarap. Kwento ka na muna tungkol sa first film habang subo ako. Okay lang. Di pa kasi ako makain nung... So yung ano nga, yung I'm the Rock, hindi talaga dapat siya yung gusto kong first film. Parang, Bakit? Di kasi- Ayaw mo ng love story. kasi parang rom-com, tapos parang ako, shit, okay lang kaya yun na yung first film mo, rom-com, ganyan. Na mainstream story, best friend falling in love with the best friend, ganyan. Tapos, kasi ngayon mga kasabayan ko nun, yung mga pelikula nila pang festival. Di ba kapag festival film, parang something na hindi nga genre. True. Di ba? Parang
Talagang nag-mic ka para sa truth. Gusto ko muna ako. Sino yung mga kasabayan mo ba? Mga kasabayan ko Kasi noon, uso yan ngayon sa mga, feeling ko hindi lang siya sa Gen Z ngayon. Uso siya sa mga kakagraduate or Oo. nagsa-start sa mga 20s. Uso yan. 20 to 27, 28. Ganyan. yung basta yung lagi mo kino-compare yung sarili mo sa ibang True. tao. Oo. So, yung mga kasabayan ko noon, mga first film nila pang festival, yung mga tungkol sa kahirapan, tungkol sa gay love story, incest. Yung usong-uso ngayon dati noon, yung mga thesis, it's either ang mga topic, diba? Either incest or gay awakening. Yung incest yung merong... Ang daming ang daming incest. Hindi ko lang na- ano meron noon. Oo nga. Dahil sa inyo yun eh. No? Pero di ba yung mga Oo, thesis sa UP sunod-sunod. noon, Sino mga kabatch mo? mga kabatch ko noon, Ice Idanan. Okay. Tapos si Joy Aquino. Anyway, yun. So yung hindi dapat I'm Drunk ay yung first film ko. So meron akong dinedevelop noon, yung Teatro Kahitilia. Na tungkol siya sa parang 3 generations ng mag-aama. So may apo, may anak, may tatay. Tapos, yun nga, meron sila moving theater. I think yung ano nun, yung inspiration nun ay, nag-racket ako sa King and... Ay, sa Shout the Pack Up yun, te. So, I'm so honored to be part I feel like I am Saan? the first honor. your writing process. so nag-racket ako nun sa Shout the Pack Up as camera caretaker. Tapos, na-hire yon sa isang dress rehearsal ng King and I or Anna and the King. Basta ano yung may Thai na hari. May Thai? King and I. O basta yun, King and Or I. the Emperor? Hindi. Emperor's New Clothes. So na ano ako nun, nag-racket ako nun. Tapos, I think yun yung first time kong makapanood ng musical na yung ganun kabongga. Tapos, parang nasasad ako na Nalibre kayo? Libre yun. Taray. So dress rehearsal nga eh. Taray. O go. So parang medyo nasadla ako noon after kasi parang kung hindi yon libre, hindi ako makakapanood noon. So parang naano ko siya na sana mas marami pang makapanood, ganyan. So yung concept nung dinevelop ko na script noon ay tungkol nga sa 3 generations na magtatatay na meron silang moving theater na nagpe-perform sila ng libre from one town to another. Yun. Tapos parang dun sa trip, parang may na-uncover na mga issues sa magtatatay, ganyan. So, yun yung dinedevelop ko noon. Tapos, yung I'm Drunk, I Love You, kasi nag-start nga siya with the title. Nung meron akong isang friend na sa inuman, alam mo ba to? Hindi, wala. Alam niyo ba yung 77 sa May Kamuning? So, dati, kapag after party ng mga prod staff, madalas dun sa 77, dyan sa Kamuning, umiinom. Tas Wala na ngayon. Wala na ngayon. Yung sa may malapit sa may Petron. So, meron ako isang friend noon na nalasing siya. Kinahanap niya itong isang tao na to, na babae to na nilalandi niyang kuya. Kanya, asa na si kunwari si Gabi. Asa na si Gabi, pakisabi, I'm drunk, I love you. Yun. So, doon siya nag-start with the title. Tapos parang pinahinog ko muna yung title. So, after 2 years, 3 years. Tagal na hinog ah. Tagal na hinog. Kasi rumaraket eh. Tapos, after 3 years, naalala ko na, nga pala, naging tanga pala ako sa pag-ibig. Nakalimutan? Tapos yun, doon ko na siya nasulat kasi nag-open ng submission yung Cine Filipino Film Festival. So dati kasi, merong Cinemalaya na buhay pa rin hanggang ngayon. Cinnamon Originals, kasabay siya ng Cinemalaya. So, pero yung Cinnamon Originals is from ABS-CBN. So, galing siya sa Cinema One na channel. Nabuhay pa rin naman yung Cinema One, pero yung Cinnamon Originals, wala na. Yung originals. Tapos, later on, nagkaroon ng Cine Cine Filipino. Filipino. So, merong at least 3 grant-giving festivals. Pero before Cinemalaya, may Cine Manila. Di ba? Oh, pero hindi siya grant. Oo. Of Direk Ticoy Aguiluz. Oo, si Direk Ticoy. So, dahil nag-open yung Cine Filipino, overnight ko siyang sinulat. Ay, Oo. fast writer pala. Diyan sa Kuzui. Alam niyo ba yung Kuzui? I love Kuzui. Sa Morato. Ano na siya ngayon? Spa. Talaga ba? Basta yung dating baang, ano na siya ngayon, parang samgyupsala na Oo, ata. samgyupsalan. Tapos Kuzui, may kitchen of cakes and coffee pa. Nabuhay pa rin. Meron pa rin. Ay, parang wala na nga. Tapos may katabi na antique shop. Oo. Oo. Dami akong kilalang writers na nakapagsulat sa Kuzui. Kasi may wifi, may wifi. saksakan, Mura ang pwede, mura murang yung pagkain. pagkain.
So kahit magstay ka doon ng 12 hours tapos ang in-order mo lang cake, okay lang. Yes. Medyo nalugi yung Kuzui sa akin. Ako quesadilla. Oh, go. Ayun, so sa Kuzui ko yung nasulat overnight. Kasi nga the next day na yung Pag meron talagang yung deadline. pag meron talagang Deadline. mission, Oo, matatapos mo siya. tapos mo. Tapos, first draft yung sinubmit ko. Ay, niyayabangan mo kami. Pero hindi dapat yun. Hindi dapat ganon. Pero first draft yung sinubmit ko nga. Parang bahala na kung mas-shortlist or mga finalist, ganyan. Tapos yun, nakapasok. Grabe. 2015 yun. Kasi yun yung year na sinubmit ko rin yung short film ko, yung Octopus. Sinubmit ko siya sa Cine Filipino. Ganda ng Octopus. Saan niyo mapapanood? Nasa YouTube. Legal. Legal yun, te. Ako nag-upload. Kinakabahan lagi sa Ayun, so 2015 na naging finalist yung I'm Drunk tsaka yung Octopus. So may entry dapat ako pareho ng short film tsaka full length nun. Tapos, ba't ka nag-pull out? So, nag-pull out kami ng Cine Filipino kasi yung Wait lang, magkano muna ang grant ng Cine Filipino nun? 500K? Parang ganun. hindi mas malaki. Parang 1 million ata. 1M. To compare, Or 500K 1.5. ang Cinemalaya. Yes. Pero, yung Cinemalaya kasi di ba parang, hindi, pareho ata yung Cine Filipino tsaka Cinemalaya na yung rights wala sa filmmaker. Tama ba? Hindi ko alam. Basta ganun. Parang yung Cine Filipino, hindi kasi yung rights ng film wala sa filmmaker. So, mas mataas. Well, relatively mas mataas than other grants. Pero, yung script kasi nga, may mga kanta. So, yung budget pa lang ubos na doon. Tapos parang, napag-desisyon na namin nung producer ko, si Army, na i-pull out na nga lang kasi kesa ma-compromise. Si Army pala to. Si Army Kakalindin. Kakalindin. Oo. Tapos, ayun, so nag-decide na lang kami na i-pull out kasi nga, parang magagawa pa ba natin yung film na baka sobrang layo na doon sa na-imagine, ganyan. Ang question ko, nung ginawa mo yung script, may kanta na ba? May kanta na. Ba't mo pa sinubmit? Hindi ko rin alam eh. Go. Feeling ko di ko pa alam before nun yung parang kailangan mong isipin yung bigger picture bago ka mag-submit ng kung anik-anik. Yung minsan nga, yung di ba sa festivals, parang submit ka lang ng submit kung saan-saan, tapos nang hindi mo inaaral kung ano yung mga pelikulang tinatanggap nila, ganyan. So, ending, ang dami mong rejections. So, anyway, yun. So, yun yung sa I'm Drunk. So, pinull out namin. So, that was 2015. Tapos, yun yung... Kasi 2014, ginawa namin General Luna. So, AD ako doon. Second AD ako sa General Luna. Tapos, naisip ko lang na what if i-pitch ko siya sa TBA, yung I'm Drunk, I Love You. Dahil nga parang, I think maganda naman yung naging reputasyon ko as AD sa kanila, ganyan. Parang totoo naman. So, yun. So, pinitch ko sa TBA yung I'm Drunk, I Love You. Tapos, yun, nagustuhan nila na parang habang nagpipitch, parang naisip na nila na pwede siyang ipalabas ng Valentine's Day. Na parang hindi nga siya yung usual na rom-com na yun nga, happy ending na nagkakatuluyan sa dulo, ganyan. Spoiler. Hanggang ngayon pa ba? So parang yun, parang doon na nag-start na magawa yung I'm Drunk. Kasi nga parang binigyan nila ako ng full creative freedom. Yung sinasabi ni Direk Joey nga na yung maganda na yung studio, pinagkakatiwalaan talaga yung director, yung writer, dun sa vision nila. Ayun, so binigyan nila ng full creative freedom. Tapos, ayun na. Naging I'm Drunk, I Love You na siya. Pero bago naging I'm Drunk, I Love You na shooting script, so may mga draft, di ba? First draft, second draft, minsan mabot ng 20, ganyan. Pero iba yung shooting script. Ilang drafts ka bago nakapunta dun sa shooting script? So yung pinasa ko sa Cine Filipino, ako lang yung writer nun. Tapos siguro mga after 2 drafts ata, kinausap ko na si Giancarlo Abrahan, yung director and writer ng Dagitab. Tapos, yun, nag-co-write na kami dun sa I'm Drunk. Tapos, I think mga 5 drafts yun. Bakit mo dinecide 5 or 6 na ba? Bakit mo dinecide na kailangan mo ng co-writer for your first film? Deadlines. Deadline. Yung sa Cine Filipino yun. Mm-mm. Kasi nga, nung nasa Cine Filipino pa lang kami, so nag-rewrite na. So doon na nag-onboard din si Gian. Kasi nag-work na rin kami ni Gian doon sa Octopus. AD ko siya doon. Ay, talaga ba? Okay. So, Sa Dagitab, meron kang gawa. as ako doon, crowd director. Oo. Saan yung crowd dun, te? Doon sa TK, yung tomato cake na Okay. nagkakantahan sila.
So, friendship card. Oh, okay. May tanong pa ako. Ano yung most memorable na moment doon sa I'm Drunk habang nag-shoot ka? Kasi ang dami pa pinagdaanan nun yung I'm Drunk. Parang, nung nag-green light siya, after pitching, 1 year. Ha? Bago nagawa? 1 year siya bago nagawa. Dahil sa, I'm sure, alam ko na, Saan? casting. Casting. Oh my God! Sabi mo kung sino yung original mo na Maha, saka Paolo. Pero i-cut natin. Wala, huwag na. Anong Hindi, kakat cut pa? natin. Wala na, bakit magagalit ba? Ano lang, baka lang may ma-relieve. Charing. Huh? Huwag na, i-cut na lang natin para sa kanila na lang. Gagi, maalalabas din nila yan. Wala akong tiwala, may ugali to mga to. Hindi, parang doon ko na... Huwag Hindi. natin i-cut. Napalabas na, ilang taon na? 10 years na yung ano, I'm drunk, 12 years na. Okay lang ba? Bakit? Sure Anong ka? problema? Wala naman. Eh, part yun ng process eh. Ayaw mo? O sige. Part 2. Sa kanila lang. Ayaw mo ba? Bahala na sa editing. And then anyway, so I Ay, think... hindi. Lahat ng sasabihin mo dito, wala na kaming pakialam pag hindi mo sinabi kung sino yung ano. Parang masabi ko naman ata ako dati. Anyway, Sino so... ba? Bakit nga ba mahal kita? Kahit napansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin. So anyway, so yung parang nag-greenlight na nga yung ano, I'm Drunk ng TBA. Parang doon pa lang nag-dawn sa akin na parang okay, ito na yung first feature ko. Tapos, yung parang doon ko na rin natutunan yung pasikot-sikot ng producing a film. Na yes, may creative freedom yung filmmaker, pero kailangan mo ring intindihin yung business side niya. So, dahil nga medyo malaki yung ilalabas na pera nung nung TBA. Parang kailangan paano natin siya may papalabas na merong manonood na kailangan siyang tauhin sa sinehan, ganyan. So yung casting nun sobrang tagal. As in 1 year in the making. Kasi nung nagsine-Filipino kami, meron na kaming cast for I'm Drunk. Sasabihin mo ba? Hindi. Sabihin ko na, pero ikat na nga lang Ito natin. yung lalaki? Sige. Ito yung lalaki. Sabihin mo na ba? Sige. Hindi, huwag mo sabihin pag when in doubt. Ba't ayaw mo? Wala lang. Arte. Pero marami kaming kinausap kasi noon. Kailangan bahala ko. Anyway, so parang yung original na Carson and Dio, si... Tsaka si... Ayan. Jason... Ay, okay. Yung Pathy... Saan yung Pathy? Tao naman, hindi Tao aso. naman. Oo. Umaarte din yan for sure. So anyway, dahil nga parang ang una naming nakausap na dun sa recasting, si Paolo. Dahil nga from... Aso naman na agad. Siya naman Wala ka na ng agad. ibang... Oo. Bakit si Pao? Ang luma ng video, honestly. Extra challenge. Hindi, kasi nga dahil from General Luna, to cast dun si Paolo. Okay, totoo. Tapos, nag-AD ako sa maraming pelikula ni Gerald Tarog. Sana Dati. Sana Dati, ganyan. So, parang naging kaklose ko tong si Paolo. Tapos, Gano'n ka close? ganito. Tapos parang sinabi ng mga producers na interested si Paolo. Oh. Yan. So, siya na si Dio. Tapos, yun na yung hinanap namin. Yung Carson yung sobrang hirap hanapin. Parang ang dami namin pinaread. Ang dami namin in-invite, ganyan. Magsasabi ka ng mga... Si Bea. Ay, hindi nagpapilit na. Bores. Bea Alonzo. Minute namin siya. Ganyan. Oo. Tapos, actually si Maha, parang lumalabas na siya doon sa options. Tapos, yung, parang ako, parang personally, parang, kaya ba ni Maha? Parang papasa ba siyang college, ganyan. So, hindi, Kasi late 20s na si Manon. late 20s na si Maha noon. So, college student nga. So, parang ako, hindi ko alam kung papasa, ganyan. So, ang dami namin ini-invite, ganyan, to read, chatara, ganyan. Tapos, nung finally, Wait lang, bakit hindi si Bea Alonzo? hindi siya pinayagan ni ng Star Magic. Talaga ba? Parang feeling ko kailangan natin itong i-cut, no? Hindi naman, bakit? Anyway, ayun. Pero So, iba rin yun, magiging ibang pelikula yung I'm Drunk, I Love You kung Bea. Iba. Tapos, Pero yung Bea Pao. Bea Pao. Si Pao yung ano na. Ano, Bea Maha? Hindi, I mean si Pao. Si Pao, second kahit sino stone na yung babae. Ah, Basta si Pao yung ano. yung Dio.
So finally, parang nung naano ko na parang sige nga i-meet natin si Maha, ganyan. So, Naalala ko to, na ayaw mo talaga. Oo. Tapos nakakatawa na to. So nung meeting na namin kay Madge with Ate Nenet, so ako pa lang, tapos wala pa sila, ganyan. So naghihintay kami ni Army. Tapos pagpasok ni Maha, parang, kanya, ano, Direk, sure ka na ba? Kasi oh my God. Parang May nakapagsabi. parang for sure, no? Kasi ang liit lang nung industriya, yung mga magkakatrabahong, magkakaibigan mga artista, nagsasabihan na yan. Tapos parang, oh my God, nakakahiya. Pero nung ni-read niya, nag-reading kayo? Oo. Ay, doon? Oo, hindi na. Hindi na. Parang tiwala na lang talaga. Oh. Tapos, first time kong marinig yung version ni Madge ng Carson nung reading na. Tapos, Okay ka na doon? perfect naman. Wala Pero grabe kayong yun, 1 year. hindi mo pinag-meet si Pau at si Maha before the script reading na agad, table reading na agad. Table reading na agad. Pero, pinapanood ko kasi yung mga clips nga nila. Di ba nga nag-ano sila? May show sila nun before eh. Wildflower? Hindi, tapos yung may Jericho Rosales. Pangako sa'yo? Hindi ko alam. Basta yun, may show sila nun. Parang Mag-partner pinapanood na ko. sila Oo. noon. Okay. Tapos anong moment dun sa table reading mo, nasabi mo sa sarili mo na sila yung tamang cast? Yung first scene pa lang. Talaga? Ano ba yung first scene dun? Yung Kangkangan, no? Yun nga, oo. Yung parang na-lock out siya, si Carson, tapos narinig niya na nagsisexy Dio tsaka yung other girl. Tapos yung pumunta siya sa bahay ni Jason T, tapos lasing siya. Tapos yung acting nung lasing, parang perfect. Actually, ang hirap kasing actingin yung lasing. Makikita mo talaga yung... sobrang hirap talaga acting Oo. ng lasing. Kaya minsan lasingin mo na lang talaga artista. Minsan hindi nagiging natural. Pero kapag kaya ng artista yung lasing na hindi ino-overdo. Tapos si Madge parang normal. Fairness. Pero grabe yun, 1 year. Grabe yung 1 year. Kasi last quarter of 2016 kami nag-shoot eh. October, November. Tapos kailan siya pinalabas? Valentine's Feb din? of 2017. Oh. Feb 15, 2017. Ano kasabay? May kasabay siya? May X and Y's. Di. Hindi Marvel. Kabado 20 eh. Ano nangyari doon? May X and Y's. May X and Y's, Liza Soberano, At and saka Ken. Enrique Hill, Yes. shot in Korea. Yes. Yun yung Pangit Ba Ako? Oo. Palit-palit ba ako? Oo. So yun Then yung kasabay na. Yun yung kasabay namin. So, opening ng film every week ay Wednesday. Oo. Tapos, I think yung cinemas namin no, nasa 50 lang. Okay. Mababa yun kasi dati. Sobrang baba nun. Sobrang dami talagang. Oh, as in, yung 300 nga parang mababa yun before, mababa, di ba? oo. Oo. Hindi ko alam. Parang. Pero kasi dati talaga sobrang dali lang magpapunta ng mga tao sa sinihan. Oo. So para bigyan ka ng 50 lang. 50 lang yun. Tapos, come weekend, mas kumonti kami, parang nag-25. Okay. So, weekend yun. Tapos, yung second week namin, hulaan mo kung ilan na lang. Ilan? 7. Oh my God! 7 cinemas. Tapos, yun na yung, di ko alam kung paano nag-start eh, pero nagkaroon ng word of mouth. Second week. Ng second week. Tapos, nagkaroon ng hashtag, Save Ideally. Which is the acronym of I'm drunk, I love you. Tapos, parang nung nag-weekend, bigla siya naging 75 cinemas. Talaga? Ng second week? Second week. Sino nag-start nun? Hindi ko na nga maalala eh. Talaga? Pero Tsaka kasi yun yung time na yun, na sobrang nag-work pa yung hashtag. Oo. Hindi ngayon na parang pag nag-hashtag ka, ibig sabihin millennial ka. Charik. Dati talaga, di ba, yung mga TV show, mga pelikula, nagpapatrending yan every Di ba yung Aldab? Aldab. 1 million tweets. Oo. Yun yung measure ng So yung Save Ideally, parang grabe Ganun yun. actually din yung ginawa sa General Luna kasi. Oo, yes. Yung General Luna, word of mouth din. Oo. Tapos, So after parang that, doon na rin kami bumangko nga. Kasi wala naman kami makinarya tulad ng Star Cinema na pwede magpalabas ng trailer sa mga TV, etc. Ganyan. Nagpalabas kami ng trailer sa Miss Universe. Alam mo ba yun? Oo, may teaser kami Ang galing, sa Miss tama, Universe. Kasi oo. ang distributor namin ay Solar. Okay. Solar Entertainment. Sila may hawak ng Miss Universe before. So, libre na. Oo. Grabe yung promo nun. Talino nun. Ano yun? So, after first week, na-save siya. Na-save nga talaga. Grabe yung thank you namin sa mga tao nun. Kasi biglang from 7, naging 75 cinemas. Grabe.
Tapos doon ko na-realize na ang hirap magpalabas talaga sa mga sinihan. Lalo na kapag indie ka. Grabe. Ayun. Wait, ilan ang naging magkano ang gross ng I'm Drunk? Naalala mo ba? Hindi. Pero yung budget kasi namin 12 million. Maliit ba yun? Malaki nung time na yun? Malaki yun. Oh, feeling ko malaki yun. Kasi nga Malaki yun for an indie. Oo, malaki yun. Kasi nga, so yung mga songs kasi, yung Burnout yung hindi natanggal sa lahat ng naging revisions. Ay, talaga? Oh. Oo, so maraming ang songs yung I'm Drunk. Tapos Burnout yung isa doon. And then, Ano yung mga ibang kanta na natanggal na hindi nyo na-afford? panahon na naman, River Maya. Shit! Tapos meron kaming Apo Hiking, yung Ewan. Oh, my favorite Apo song. Tapos, dami pa eh. Napaka-ambisyosa mo naman pala kasi sa mga... Wala pa akong alam Apo kasi nun sa Hiking, presyo ano? nun, te. Sana dinagdag mo si Taylor Swift. Tangan di na talaga magawa yan. Ang sikat pa lang niyang kanta nun ay Teardrops on My Guitar. Kulot na kulot pa Oo. siya. Ganun. So yung Burnout, so yun lang yung natira. Buti yun yung tinira mo. Hindi, so maraming ang kanta. Dapat hindi yun? Oh. Parang sabi ko, open naman akong palitan yung iba, pero sana yung Burnout, siya lang yung magstay. Oh. Kasi yun talaga yung parang nag-encapsulate nga doon sa... Tsaka yung Burnout, yun yung college kami ni JP, doon lumabas ang first album ng Sugar Free, Free. yung sa wakas na sobrang, ang Sugar Free kasabay pa siya ng parokya ni Edgar, ganong level sila. As in, sobrang tagal. Tapos, kaya sa wakas yung naging title ng album kasi ang tagal talaga nila Parang hinintay. finally. Finally. So, parang Burnout. Yun, Burnout, Mariposa, Telepono, yun yung anthem of our generation. Meron pa akong kwarto. May kwarto na ba nung time na yun? Meron na. So, nandun din siya sa script. Parang, Perfect yung kwarto rin mo. di ba? Pero sobra ka na, dalawang sugar free talaga, te. Baka lang. Ang galing. So yung kasi yung sugar, parang yung generation before me sa UP, e-heads Oo. 'Di ba? Eraser heads. Tapos parang yung generation natin na parang mas sugar free na talaga eh. So yun, so parang yung Burnout talaga parang siya yung kailangan magstay. Sugar free and Dharma. Up Dharma daw. Up Dharma. Oo, Up Dharma. Meron din ng Up Dharma nga, oo. Okay din. Pero yun, yung Burnout yung natira. Tapos, yung Wait, saan may lalagay yung oo? parang start yun or sa gitna somewhere. Hanapin ko nga yung script nga mamaya. Oo. Oo. Lagyan natin sa ano. Ayun. Tapos, so, yun nga, parang pumayag ng mga producers na parang, sige, yung Burnout yung natira. Tapos yung iba, indie na talaga. So, doon na pumasok yung, ang bandang Shirley, yung... Si Jonoy. Hindi, iba pa yun. Iba pa? Sa Burnout yun eh. Okay. So, anyway, so minute na namin si Ebe for Burnout. Tapos, nabasa na niya yung script, ganyan. Tapos, nag-suggest siya. Kasi nga, mas mahal yung OSR, original sound song recording. So, mas mahal kapag binili mo yung mismong original recording ng kanta. Yes. Kesa kung i-cover mo siya. So, kapag sa isang pelikula, maririnig nyo ay yung original na singer nun, kasi mas may budget sila. May budget sila. Tulad ng Tadhana, meron silang Whitney Houston. May budget. I will, contest that later. Nagbigay ata ako doon, 100 pesos. Talaga? 100. Shoota naman sa 100 mo. PA lang ako noon. Grabe naman yung 100. Proud ka ba yan? Anyway, go! So, minute namin si Ebe. Tapos, sinuggest niyan, kasi yun yung time na nagtutour na silang tatlo. Si Bullet tsaka si Jonoy, yung 3D. Tapos, sinuggest niya... may 3D na pala niyan. May 3D na. Okay. Na hindi ako aware. Na hindi ko alam. Okay. So, nung minute namin si Ebe, parang sinuggest niya na baka pwede naming i-cover naming tatlo yung Burnout. Tapos, na baka pwedeng kasama yung Manila Philharmonic Orchestra. Ay, Kasi meron silang concert nun. Meron silang mangyayaring concert nun sa Music Museum. Tama. So, nanood kami, ganyan. Parang, okay, ito yung mangyayari. So, kinilig na ako. So, nung record, I think nakwento to ni Ebe nung sa recording dito. Yung akala niya intern ako. Naalala mo yun? hindi, basta sabi niya hindi niya alam na ikaw yung director. So, parang, nag-recording sila dun sa may Camyas area, ganyan. Tapos, pumunta lang ako, parang, dahil nga, gusto ko lang ma-experience, ganyan. So, nandun lang ako sa may labas nung booth. Tapos, so nag-record sila ganyan. Tapos lumabas sila, pumunta siya dun sa booth. Tapos nandun lang ako sa gilid. Kasama ko yung producer, si Adi. Siya yung music producer namin. Hi, Adi.
Si Adi Lopez. Tapos, andun lang ako sa gilid, ako nagsasalita, ganyan, tapos kinikilig lang ako. Hindi ako nagpakilala. Ayun. Pero sobrang magical ng moment na yun. Oo, sobrang ganda nung, hindi na namin tatanungin kung kailan mo ilalabas sa Spotify. Hindi na nga, sabi ni Bakit Ebe. nga kasi? Sino may-ari nun? Hindi ako. Labas ko na lang kaya. Labas mo. Tapos anonymous. Tapos, yung ending, ang ganda ng pasok ng kanta nun sa dulo, nakakainis. Iba, parang iba kasi yung, well, kung siguro iba yung tama sa amin nung generate. Kasi lumabas yung I'm Drunk, I Love You, matagal na kaming graduate. Diba? Parang mga 4 years, 5 years. Basta sobrang tagal na nun. So, nung pinanood ko yung yung I'm Drunk, I Love You, lalo yung nirecreate mo yung tomato cake, yung tiki, na wala na yun nun eh. Ano ba yung katabi na bukay-ukay? Bukay-ukay, 55 tinta. Yung parang, namin, inuman, bukod sa Mogwai. So, parang nung pinapanood siya, parang talaga siya, time capsule. Tapos, alam mo kasing dahil UP nga yung setting, parang feeling ko, dahil nga film si JP, these are characters na makikita mo talaga sa UP, lalo sa film. At ganun talaga ka-OOA. Yung mga OA talagang... Yung nangyari, so di ba sobrang tagal nga kasi nung casting. Tapos parang laodlot lagi yung shooting, ganyan. Tapos pre-prod kami ng pre-prod. Tapos yung yung tomato cake nun sa may Maginhawa, dahil wala na siya, parang nagkaroon ng news na i-demolish na siya. Tapos tatayuan ng McDo. Talaga? Oo. Tapos, parang biglang, ay, hindi naman pala tatayuan ng McDo, ganyan. Tapos may cover lang, tapos parang sabi, aabutan na kami ng election ba? Or inabutan na kami ng election. Tapos, nagiging HQ ni Bongbong. Naging HQ ni Bongbong. Tapos parang kami, sige, doon na lang tayo sa tomato cake dito sa Morato. Tapos parang nung inocular namin, parang, hindi ito yun eh. Oo, hindi ito yun. Tapos parang, yung delay nun sa casting, nakatulong siya sa amin. Kasi nag-open bigla yung sa Maginhawa. Na pinayagan na kami mag-shoot. Bakit nag-open ulit? Tapos sa election? Tapos sa election. Oo. Tapos sa So, election. yun na. Parang inocular namin, ganyan. Tapos, nirecreate talaga namin yung itsura. Oo, ang ganda. Yung cool, yung paint, yung mga katabi, ganyan. Tapos, dahil wala nga kaming sapat na budget para sa napakaraming extra, nag-call kami for extras nun sa Facebook. Nasabi namin, i-recreate namin yung tomato cake uli. So, we're inviting friends na naging home yung TK for a while, ganyan. So, pumunta nun mga filmmakers, sina Victor Villanueva, si Mercedes Cabral, kaya siya may eksena doon with Maha. Kasi pumunta siya para Hindi niya mag-extra. Para mag-extra. Tapos sabi ko, ba't ka nandito? At grabe si Mercedes Cabral noon. Ano yun? Hindi darling. Grabe yun. So, parang sobrang tuwa ko nung dumating siya. Tapos, kasi yung namin, yung call namin for extras, parang wala kaming pambayad, pero meron kaming pang-inom. So, libreng inom siya, ganyan. Pero yung mga talents na katubig. Parang even better pa ngayon. Oo. Sobrang daming nagpunta. Sobrang nakakatuwa. Parang may mga nagtatrabaho na. As in, may mga dumating na parang naka-ID pa sila ng call center. Yung mga ganun. Na parang, shit, ito yung mga customers ng TK before. So, nakakatuwa. I think yun yung memorable sa shooting. Tapos yung ending ay last day mo ba siya sinut? Hindi. Yung hindi lang talaga sila, yung ending na eksena, paano siya nakasulat at gaano siya kapareho or iba nung actual na eksena na? Yung film. yung I'm Drunk Ay, spoiler alert. hindi sila nagkatuluyan. Sinabi ko lang yung spoiler alert, di mo naman kailangan sabihin. Pong eksena. Hindi nga ba sila nagkatuluyan, tingin mo? Hindi. Until that point. Hindi talaga. Nakakainis naman tong filmmaker natin. Dapat ba Tinuldo oo? ka na? Hindi, wala lang. Tinuldo ka na agad. Hindi talaga sila magkatuluyan. Okay. Pero yung paano siya nakasulat, as in wala talagang words. As in walang dialogues. Okay. Parang ano lang siya, moments na mag-cheers, iaabot yung butterball, hindi kukunin, yung mga ganun. As in ganun lang siya. Tapos, nakasulat din yung pasok nung I'm burnout na parang may dadaang tricycle na pinapatugtog yung burnout. Oh. Tapos magiging, ano nga yan, diegetic to ng diegetic. Diegetic. So, diegetic ay music that is incorporated in the scene. So, galing sa radyo, kinakanta, yes. ganyan. Pag non-diegetic, Score. Score. Yun. So, yun yung treatment dapat dun sa burnout.
na may dadaang tricycle, pinapatugtog yung burnout, tapos biglang magiging non-diegetic na siya. Ganyan. Okay. Tapos, nung shooting na, Walang tricycle. hindi, mayroon kami kinuhaan May tricycle. nako, may budget. May budget para sa tricycle, ganyan. Dun sa wide shot. Tapos, parang nung ina-explain ko lang dun sa dalawa yung eksena, na yun nga parang dalawang ibig sabihin nung graduate na sila sa UP at graduate na si Carson sa feelings niya kay Dio, ganyan. Parang yun lang yung sinabi ko, ganyan. Tapos, parang yung first take namin, parang feeling ko may kulang. So, yung second take na, plinay ko na yung burnout. Plinay ko yung burnout sa sa mismong take. Tapos yun na, doon ko na siya, yun na yung, I think yun na yung nakuha kong take. Tapos, hindi ako nag-cut. As in, sobrang tagal ako nag-cut. So parang doon na sila nagpasok ng adlib. Parang lumulubog na siya doon sa edit na. Lumulubog na siya doon sa song. Na hindi na namin naririnig. Pero yung graduate na ako, nasa script. Wala yun sa script. Wala yun sa script. Sinong nagdagdag nun? Si Madge. Si Madge nagdagdag. Ang nakalagay sa script ay graduate, the description. Description. Pero wala yung line. So wala yun, si Madge yung si naglagay. Madge yun. Graduate na ako. Tapos, sa second take, doon sa take na yon, tapos sa mga susunod na take, di na niya ginawa. Or sa first take, ginawa na niya. Sa first take, hindi niya ginawa. Tapos, dahil nga piniplay ko yung burnout dun sa mismong set. So, naging bad sound. So, kailangan pa nila mag-EDR, ganyan. Minsan naman kailangan gawin ng director or ng artista na nagpapatugtog ka. Para makuha talaga. Para makuha yung emotion, tutulungan mo na sila. Tapos, with knowing na bad sound siya, meaning the dub siya, ADR. Ano ba ADR? Something recording. Yes. Audio dialogue recording. Hindi ko alam. Basta recording yun. Google nyo na lang. May Google naman. Basta dubbing. Daming beses na nangyayari. Minsan kasi, parang, hindi dahil para ma-motivate yung artista, pero kung kunyari sa isang eksena, may pinapakinggan talaga silang kanta, play mo na siya para lang alam nila yung... Ang isang sa eksena na ganyan, kunyari nasa isang party, tapos sabay-sabay kayong kumakanta, minsan kailangan talaga magpatugtog ng AD, kundi iba-ibang beat. Iba-ibang tempo, yung isa reggae, yung isa... Magkasundo tayo dito. Kaya minsan yung mga party scene, di ba? Oo. Yung parang yung pinapatugtog sobrang upbeat, tapos pagdating sa edit, hindi natin afford. So parang, Totoo. may disconnect. Tapos, minsan din, kapag wala kang music sa mga party scene, sa mga club scene, ang usual na ginagawa ng mga AD, pag mabilisan na lang yung, hey! Tawato, hindi naman ganyan. Nakakatakot, di ba, may party, tas may nag-uusap. Syempre, bad sound nga. Oo. So yung mga talent, ganyan lang sila. Sayaw! Tapos parang nung pinatungan na ng music sa edit, parang... So, minsan ang gagawin, sa start lang ipe-play, tapos sa gitna, tatanggalin na ng AD kasi nga, lalo na sa teleserye at sa mabilisan, wala nang time mag-edit. Wala nang time dub. Oo. Tsaka kasi isa ring pet peeve ko yun. Pet peeve. Pag, di ba, sa mga bar, tapos, kunyari, ang rowdy ng mga tao sa likod. Oo. Pero dahil nga walang pinapatugtog na music, minsan yung artista, parang pag nag-uusap, parang di maingay. Nagkakarinigan. Di ba sa bar tayo, ha? Pero yung sa likod, grabe yung sayawan nila, ha? Kala mo, Kahit ganyan, parang, okay naman ako. Tapos drama pa, iyakan pa. Pero, bakit sa totoong buhay naman? Ha? Ano? Ba't ka umiyak? Pero syempre minsan, artistic license na yun ng kasi nga syempre, tsaka naman nung, mahal mo ako? Iniwan niya kasi ako! Kanino? Ang hirap kausap. Ba't kasi ito? Sino ba writer nito? Pero anong last na kinunan mo ba sa I'm Drunk? Yung mga... Insert. Hindi. Yung apartment ni Jason T. Yung bago sila pumunta ng La Union. Bakit? Location. Mababang number. Mababang number. Mababang number. Mababang sequence number. Okay. Dahil sa location. Tapos, may e-head song pa pala ako noon. Oh my God, Huwag kang matakot. Yun yung parang yung eksena. Hindi yan talaga afford ng Sine Filipino. Hindi ko alam pa paano mo siya naisip na talaga submit ko to. Bakit? Baka positive thinker pa ako nun eh. Pero
Last day din yun, namin shoot. Yung tracking scene na pauwi silang tatlo. Si Jasmine, si Paolo, tsaka si Madge. Tapos, yung tumutugtog sa kotse ay Huwag Kang Matakot. Ano na ngayon? Score na lang. Pero kasi, plinay namin talaga siya. Parang knowing na makukuha siya, ganyan. Tapos yun, biglang, ay, hindi na natin afford. Isa na lang talaga. Isa na lang talaga yung kaya natin bayaran ng malaki. So, yun, natanggal yung Huwag Kang Matakot, tapos naging score na lang siya. Bakit yung pinili mong final song ay yung Burnout? Pero yung lyrics kasi ng Burnout ay okay, tagal din kitang minahal at okay, tagal din kitang mamahalin. Oh, ano? Pero bakit yun yung pinili mong final song? Kung hindi naman na niya mahal si ano. Issue tong si Tonet. Diba? Parang bakit? Parang, Wag mo akong tinataas na boses! Dito ba? Gusto ko lang malaman. Kasi nga, di ba yun yung, I think yun yung brilliant part nung Burnout Oo, na parang, sobra. okay, tagal din kitang minahal. Akala mo past tense na siya. Tapos biglang, sinabi ni Ebe, okay, tagal Okay, din tagal kitang din kitang mamahalin. Okay na ako eh. Si Ebe. yun din, parang akala ko okay na ako eh. So, ibig sabihin, Hindi ganun ang, ewan ko. wala, ano lang, gusto mo lang talaga yung Burnout. Gusto ko lang din yung Burnout, pero kasi parang feeling ko, yung song, nakakwento niya rin yung feelings nung character. Na tapos na ako, pero alam kong forever ka namang may space na sa heart ko. Ganun. Diba? So, okay, tagal din kitang mamahalin. Tapos, naalala ko rin nung StoryCon with cast, Taray, staff. may budget pati sa story ko. Walang press, ha? Talaga ba? Oo, yung StoryCon lang na parang, di ba gano'n naman yung Hindi ko alam. Yung story ko may ano. Press- hindi press ko. Oo, StoryCon. So, nung nagpe-present lang ako, yung last slide ko ay yung okay, tagal din kitang minahal. Okay, tagal din kitang mamahalin. Oh. Kasi sobrang tuwa ko na kaya naming bayaran yun. Tapos nung pinanood mo siya, nagka-premiere night ka naman. Nag-premiere night kami sa Robinson's Galleria. Gale, okay. Sa Gale kami nag-premiere nun. Dahil kay Madge. Dahil nga Robinson's siya. ba siya? Oo. Okay. So, nakapag-mall show sila sa napakaraming Robinsons. Robinsons. So, pero nung pinanood mo yon, yung I'm Drunk, I Love You, ano yung naging favorite scene mo? Nung pinapanood mo na siya, hindi yung habang nilidirect mo siya. Yung dalawa yung favorite ko. Yung Ano ba isa. yan? Hindi makapili. Yung Burnout, favorite ko talaga yun. Yung Burnout scene. Pero yung Ganda nun. Ganda talaga nung pasok niya. Tapos yung isa yung parang nasa festival sila, dun sa music festival. Tapos parang hinihintay nila si Jasmine sa CR. Yung 5 minutes pa. Yung Ano nga yun? Sorry, nakalimutan ko. parang silang tatlo muna. Si Paolo muna, tsaka si Dio muna, tsaka si Pathy. Tapos pumasok si Carson. Tapos ready na silang umalis, ganyan. Tapos sabi ni Pathy, wait lang, CR muna ako. So may exit siya. Tapos dalawa na lang sila. Tapos nakikinig sila nagpe-perform si Yego ng Pahintulot, Sharbound and Busking. Oh. Tapos, nag-step back si Carson. Tapos, nagpipray siya ng sana 5 minutes pa, ganyan. 5 minutes, bago pumasok So, tinitignan lang niya from behind si Dio. Who hurt you? Marami. May isa pa akong favorite. Oh. Yung so yung mga shots kasi ng nung mga shots na meron kami sa M-Drunk, puro lang, static. Lagi floating. Say mo nga ganyan. ulit yung sino DOP mo. Si Boy Iniguez. Yes. Si Sir Boy. Na nakwento na natin yun Yes, dito, so diba? kita-kita rin siya. Oo. Dahil nga naka-work ko siya sa Kita-Kita, AD nga ako sa Kita-Kita, so parang doon ko siya naka-work. Tapos tinanong ko kung pwede siyang mag-DOP. So anyway, so doon sa buong pelikula ng I'm Drunk, ay isa lang yung dolly shot. Yung umuwi si Carson, tapos pagpasok niya ng kwarto, ready na yung damit niya para sa graduation. Ay, oo. Kwento mo muna kung ano yung dolly shot. Yung dolly, yung parang riles. Si Dolly De Leon. Siya kasi dolly do. Pinapatungan na camera. Ano mo na yung Dolly? Miss Dolly. So siya, alam niyo yung mga shot na kapag lumalapit yung camera, hindi sa zoom hindi siya zoom. Yung lumalapit or lumalayo, yun yung dolly. So, The camera is the one moving. So, nag-iisa lang yun. Sa buong pelikula, yun lang yung meron ng special requirement na dolly. Tapos naiwanan yun, yung dolly. Dolly?
Oo, as in, nagalit nun si Sir Boy. Parang, nag-iisa na nga lang, naiwan pa. Paano? Hinintay pa namin. So parang natenga kami for a while. Dito lang naman kayo sa Maynila? Sa ano lang yun, sa Mayon. Okay. So, yun yung isang eksena na favorite ko kasi, so, pag uwi ni Carson, ready na yung graduation outfit niya, ganyan. Tapos pumasok yung nanay niya. Parang yung tanong nung nanay ay, ready ka na ba? So, parang loaded yung question. Parang nakuha ko yun kasi kapag before, yun yung fateful night na yun yung fateful night na nasaktan ako doon sa unrequited love ko. Tapos pag uwi ko ng bahay, kasi favorite ko yung tocino. So pag uwi ko, as in madaling araw to, kapag umuwi ako ng ganong oras, yung nanay ko, grabe yun talaga. As in, galit siya lagi. Parang, andito na yung border, ganyan. Pero that night, kasi hindi ko alam kung ano meron kay mama noon. Parang nung pag-uwi ko, pagkita ko doon sa ulam, tocino. Tapos yung sabi niya sa akin, kumain ka na ba? Iyak ako ng iyak! Sarap ng nanay mo? Hello. Kasi hindi niya alam kung ano nangyayari. Siyempre, hindi ko masabi na bakla ako noon. Parang, I'm sure alam na niya. sana. Bakit nga siya nagluto ng tocino? Hindi ko alam. I'm sure may nag-text sa kanya. Tocino. Pero yun. Kasi yun yung naging inspiration ko for bakit that scene. naging hindi na may tocino? Ba't walang tocino? Para namang bago. Okay, yok naman. Yun yung inspiration doon. Parang sobrang loaded nung ready ka na ba? Yun din yung favorite ko doon. Naalala ko, yung original draft mo, walang graduation. Tama ba? Walang graduation yung first draft na sa Zambales ata. I'm Drunk, I Love You. So, bakit mo din-decide na lagyan ng graduation habang nag-love story? Sobrang laki na nung naging contribution din ni Gian doon sa story. Parang doon niya ako ginawang grounded sa, ano ba yung kwento mong gustong sabihin? Ano nga? Ano yung sinabi mo sa kanya? Yung tungkol kay ano. Kasi si Gian, alam niya. din niya. So, parang siya, barkadahan. Alam niya yan. Oo. Okay na yun, okay na ako. Si Gian yung naglagay ng ng graduation. Parang, wala ring music festival nun eh. Dun sa original okay. draft. Hindi ko na maalala. Basta ang graduation yung alam kong wala. Kasi hindi siya 3 days lang. Kasi yung current time drunk ay 3 days nangyari, yung kwento. Pero yung original, as in parang 1 year ata siya. Tapos yung last scene ay, nag-Zambales sila, nag-surf si Carson. Yun lang, tsaka. Nag-surf si Carson? Parang out of nowhere nga yun. Surfer? Parang, bakit nga ba siya nag-surf? May nag-surfing na ba sa atin nun? Wala pa. Wala pa. Oo. Di pa nga uso, wala pa. Hindi pa Wala na-invento pang yung tubig surfing dun. nun. Wala pang tubig dati. Bakit nga pala La Union? Nag-start yun with Bagnet. Kasi nga parang naisip namin ni Gian, parang kailangan ng something na nagko-connect dun sa dalawa, bukod dun sa Butterball, na parang may food na nagko-connect dun sa dalawa, pero nagre-represent din, parang metaphor of something din. Yung Bagnet ay twice cooked, twice fried, etc. Na sobrang unhealthy na sa'yo, pero sobrang sarap niyang kainin. Parang unrequited love din na parang alam mo namang hindi healthy para sa'yo, pero nagstay ka pa rin ng 7 years. I wouldn't know. I don't have. Kaya may Bakit di Bagnet. sinabi yun sa spoon feeding? Tapos parang si Gia na nagsabi na parang, correct me if I'm wrong, pero sa La Union nag-start or nag-originate yung Bagnet. Well, we will see from the comments. Comment down Yes. below. Basta sa North. Mga taga La Union. Baka merong umalmang mga taga Oh my God. Pangasinan Biglang lagat yung mga taga Ilocos. or Pampanga. Actually, kailan yung last mong panood ng I'm Drunk, I Love You? Hindi ko na maalala. Hindi ka nagre-rewatch every now and then ng mga pelikula mo? Hindi. So, matagal na yung last na mo? Yung XX nga last kong panood, nung pinalabas lang sa Netflix ulit. Parang hindi ako mahilig mag-rewatch. Parang natatakot ako na mapanood. Grabe, matatakotin naman pala. Yeah, hindi nga ako nanood ng horror eh. Pero may I'm Drunk, I Love You. Yung last question ko about I'm Drunk ay kung meron kang uulitin or babaguhin dun sa I'm Drunk, kung pwede kang merong i-change. I'm sure. I'm sure kasi parang as a director, yun eh, syempre, never nagiging perfect yung gawa mo, 'di ba? Oo, kaya feeling ko takot akong panoorin. Parang Oo, di dahil matatapos nakikita. yung
nitpicking. Oo. Ano yun? Siguro yung mga tracking scenes. Kasi, Ano nga ulit yung tracking? so yung tracking scenes ay yung mga shots na moving sa mga sasakyan, mga vehicles, ganyan. Kasi malaking factor yung road trip nga dun sa kwento. Oo. Tapos, maraming tracking scenes. Lalo lang yung going to and going home. Tapos, iisa itsura kasi ng kalsada. Isang araw nyo lang ginawa? Oo, parang puro Visayas Ave, ganyan. Papunta ng La Union? Oo, yung parang kailangan kasi humanap ng daya na parang papasang NLEX, ganyan. Or papasang mga kalsada sa LU, ganyan. So napadpad kami ng Fairview, ng Visayas Ave, Luzon, yung mga medyo maluluwag. Yun, tapos nung pinapanood ko na parang, may isa itsura. Siyempre, hindi na namin napansin yun. Pero kasi ano yun, budget constraints. Kasi yung i-rent mo na, ang tawag doon sa lalagyan ng camera ay car mount. So, maglalagay ka ng car mount, may camera sa harap, sa gilid. So, malaki yung bayad. Magkano ba renta nun? Mahal, parang 6 digits parang 100. Ganun ba? Hindi. Diba? Ba't mo ko tinanong pa? Parang, feeling ko hindi ko na maalala, basta mahal siya. So, kapag independent filmmaking, indie budget, ilalagay mo talaga lahat sa isang araw na lang. Kesyo, papunta yun sa La Union or pabalik. Isa na lang itsura. Isa na lang itsura, totoo yun. Pero kapag malaki yung budget mo, kaya mo mag-request na kasi ang mahal ng NLEX, mag-shoot sa NLEX, di ba? Expressway. Tsaka ang mahirap mag-shoot sa expressway kasi yung mga U-turn, sobrang lalayo. Yes, totoo yan. Parang kailangan mag-toll gate, Totoo mag-exit, yan. ganyan. Ang laki nung parang kakainin na oras kapag babalik at babalik ka. So, trivia lang. Yung mga artista na hindi marunong mag-drive or kunyari meron ka mga special shot doon sa paligid ng camera. Kasi syempre medyo delikado yun kapag nasa harap yung ano, 'di ba? Ang tawag doon flatbed. So ang gagawin yung kotse, ilalagay siya sa isang truck na may gulong. Ang problema doon dahil syempre yung technology natin for flatbed hindi ganoon kaganda. Taas. Ang taas, nakasedan ka pero ka-level mo yung truck. Oo. So yung mga shots ngayon, puro paakyat. Para hindi pero wala kang magagawa kasi for example, yung sa Achy Breaky Hearts, yung meron dong eksena na umiiyak si Jody sa kotse. Kasi may sasakyan kita yata yun or sumasayaw siya. Tapos, marunong mag-drive si Jody. Pero kasi emotionally charged yung eksena. Sabi niya, hindi ko po kayang siya. Kasi habang umiiyak ka, tapos tinitignan mo pa yung traffic. Although meron naman yung, ang tawag doon, hagad. Hagad. Yung mga yung para police, sa mga congressman. mga taga-DWH. Yan. Yung para makadaan sila agad. Meron naman ganun sa production. Tapos merong production vehicle na sinusundan yung director. Ganyan. Sabi niya, di ko po kayang umiyak habang nagda-drive. So, pakilagay na lang sa flatbed. Siyempre, wala naman akong magawa. Kasi siyempre, sasayaw pa siya doon habang umiiyak or something. Yun, medyo mataas yung... Pero meron na, I think meron na yung medyo mababa pero mahal yun. Oo, yun yung mahal. Medyo mahal. So, meron namang ways paano mapaayos. Pero sa halagang. Laging ganun. Sa halagang. Lagi may kapalit na pera. Lagi. Oo. So, parang ikaw as a filmmaker, hanap ka ng ways. So, parang okay lang ba sa'yo na medyo mataas yung flatbed kasi wala na talagang way para... So, di sige, wag na lang mag-drive. Dito na lang sa Or parang di na lang driving. Or kung walang budget for car mount, yung camera nasa loob na lang. Oo. Tapos French over. Pag nandito yung camera. Tapos nakaganon. French over yung tawag. Ganon na lang. Yes. Pero nakikita. Yun yung ano ko dapat. Yun yung treatment ko dapat nun sa I'm Drunk. Parang puro loob lang. Para mas intimate yung shots. Tapos parang kailangan natin ng frontal. Tapos yun, doon na kami nag-car mount. Biglang, okay, kebs na doon sa treatment. Pero di naman namin napansin yung ang nakakapansin lang nun, yung DOP. Daming sasabihin ng DOP. Meron pa kunyari, syempre sa mata natin, hindi masyadong kita yon. Pero syempre sa DOP, pag nagta-tracking shot, tapos nandito yung sun. Ako nagda-drive, di ba? Nandito yung sun. Tapos syempre nakalayo na kayo. Tapos minsan, to save time, pag ikot na ganon, sa kabilang, mag-iisa ka pang take. Syempre may iba yung sun nun kasi nandito. Syempre hindi pwede. Kailangan umikot.
Away sila ng producer. Tsaka nung AD. Oo. So minsan, hindi na natin napapansin, pero mapapansin yung DOP na parang magkausap tayo. Minsan yung araw nandito. Nagbabago-bago. Pero syempre, minsan kailangan mo mag-prioritize. Si Bento yung nag-ano sa akin yan eh. Prioritize always emotions. Yung continuity, nasa dulong priority yan. Parang, syempre ako, as a continuity, yung continuity kita. Hindi tama yung hindi na nila mapapansin yan. Ang dapat natin, emotions. And stories. Doon sa sa XX na. Oh my God! Wag na! Ikwento natin. Ikakasira na career ko. Oh my God. Pero wala pang nakakakita. Talaga? Wag mo nang yan. Pero tinatapos. Wala. Naiirita talaga ako. Tawag-tawa talaga ako nung nag-edit na. Talagang pumunta pa ako kay Bentol para lang bago mo makita. Ben, bago makita ni JP, ayusin na natin itong continuity. Halatang halata. Pinabago ko tuloy yung color grading. Anyway, marami So, pa akong yung tanong sa M-Drunk XX lovers. Marami pa akong tanong sa M-Drunk. Ayoko. Ano? Panoorin nyo na lang ulit. Yung sa para maging number 1 ulit kami. Panoorin nyo na lang ulit. Basta Malta scene yun. I can explain. Hirapan ako. Gigil. Pero yun nga, sabi nga ni Ben, di nila mapapansin, yung mas importante, emotion. Last. Meron siyang parang 5 yata yun, ng hierarchy niya. So, number 5 yung continuity. Parang continuity or something. So, 1 emotion. Ano yung 2, 3, 4? Hindi ko alam, hindi ko na maalala yung story, something. Tapos meron pang isang time, kasi nga ang kulit ko dati, pag nag-e-edit kami, lagi kong, syempre aning ako sa continuity nga. Minsan naman kasi talaga, hindi naman na yun mapapansin. Pero syempre, as continuity, that's my life's work. Syempre, as continuity, syempre ilalaban mo yun. Pero in reality, hindi talaga siya mapapansin. Ang makakapansin niya yung taga-pelikula. Taga-prod. Oo. So, madalas nga yung ginagawa, di ba? Pag kunwari, may mali na agad yung continuity. So, yung continuity lalapit sa AD. Parang direct, ganito, ganyan. Ikaw magsabi kay direct, ganyan. Oo, ganun. So, parang lapit ka, direct, may mali po ginawa. Or gagawa mo muna ng paraan. Oo. Pero minsan, syempre, yung mga, kunyari, meron ako isang eksena sa All You Need Is Pag-ibig, kung napanood niyo yun, nasa YouTube siya, legal. Sa Star Cinema. Kung mapanood niyo, yung Pokwang story, wala siyang ending. Hindi na close. Bakit? Hindi na close yung story dahil sa continuity. Pero ito yung continuity na kahit sabihin ni Ben, si Ben editor nun kahit siya, nagsabi siya Tanggalin. Importante yung continuity dito. Kasi, ang nangyari doon, actually, sobrang nagmamadali na kami sa All You Need Is Pag-ibig kasi MMFF siya. Ito pa yung time na nag-go On the Wings of Love ako. Yung hindi ko na alam kung, sasakay na lang ako ng van, hindi ko na alam, On the Wings of Love ba to? Okay, All You Need. Anyway, so sobrang nagmamadali na kami. Kailangan, sa mall kami nag-shoot. Yung ibang mga eksena, kailangan ko na ng second unit director. Dahil hindi ko siya matatapos. Ang second unit director ko noon ay si Binibining Joyce Bernal. Ay, alam ko yan. Oo, naalala ko yan. Ganun na yung, grabe talaga yung tulong sa akin ni Direct Joyce. Siguro kitang-kita na niya ako, buhay ka pa ba? Tapos siya na yung nagsabi, hindi ako na mag-shoot niyan, ganyan-ganyan. Tapos, nung sinushoot na, so, doon ako kay Madam Chris, tapos siya yung kay Pokwang. Yung eksena, basta parang nag-lunch break lang kami. Nakalimutan ko kung anong suot niya. Basta for example, ganito kalala yung continuity, kaya siya tinanggal. Dumating siya sa mall, si Pokwang, kunyari naka-stripes. Or kunyari orange, naka-orange na damit. Tapos nag-lunch break kami. Nag-lunch break lang kami, ma. Same lang. Hindi same scene, pero I mean another scene. Pero Pokwang, naging bulaklakin. Parang pwede naman, papasa. Pinasuot. Parang papasa Tinanong naman. ko rin. Kasi pinupush ko kasi walang ending, ma. Binitawan natin yung kaso bulaklakin. Parang gets ko naman. Tapos small, hindi siya yung parang pwedeng dito pumasok na lang sa store, oo. ganyan. Or i-reshoot na dito na lang yung kukunan. Mall na makikita, ma. Doon talaga yung parang, ayun talaga yung
Oh my God. Ganda. Hindi ko talaga. So wala, hindi nabuo yung kwento ni Pokwang. Kaya may mga nakapanood no na tinatanong nila, anong nangyari dun sa kwento ni Pokwang? Kasi siya yung parang naging Pumasok ano na siya, ng mall. wala. Hindi ko alam kung pinapasok pa ni Direk Joyce. Tapos dun ko na na sobra kung gaano ako ka-love ni Direk Joyce. Hindi ko kasi alam kung ano nangyayari. Galit na galit siya. Si Direk Joyce? Galit na galit si Direk. Galit na galit siya for me. Hindi ko alam kasi siyang ano yun. Mayang continuity. Kayo mag-ano niyan. Wala na, nagalit lang siya. Wala ring solusyon. Wala ring solusyon, pero yun. Sa mga times na yon, number 1 ang continuity. Kasi feeling ko kahit anong emosyon, kahit nagpapatayan sila, naging bulaklakin eh. Hindi nyo matatanggal. Parang kahit sino, parang papasa naman. Tsaka yung ano yun, pumasok siya ng mall, pagpunta niya sa kabila, nagpalit ng damit. Ay, parang ayoko yan. Para lang maitawid yung continuity. Pero gusto ko yun. Love ko yung All You Need Is Pag-ibig. Kahit zombie na ako nun. Zombie na talaga na. Yun talaga yung time na ayoko na. Dapat di ko to ginawa. After. Ayun lang. Okay, part 2 na tayo next time. Dami pa akong tanong saan. Dapat pala 1 episode per film. Oh. Alam mo bang ni-review ni Yani ang dating Call Tadhana tsaka I'm Drunk, I Love You. Pinakinggan ko. Hindi ko napakinggan pa. Hanggang Tadhana lang ako. Kahit kasi una sa'yo eh. So tinigil mo bago mag-endra? Oo, busy ako eh. Naisip ko nga yun, skip eh. Pero sige Gusto ko kasi makita kung ano yung effect sa mga Gen Z. Kasi syempre noong time natin, yun eh. Pero it turns out, pareho lang talaga. Parang laging pupunta ka dun sa Unrequited Love. Di talaga nasiskip eh. Nakakatawa si Yani kasi parang dun sa podcast niya, sabi niya na, hindi niya get si Carson. Parang bakit ka nagpakatanga for 7 years? Sabi niya? Oo. Sabi niya, baka ako lang to, sorry ha. Mga ganun siya. Tapos, parang sabi niya, parang nabaliw siya nung lumabas si Paolo sa scene na nakasablay siya. Kasi parang grabe ang pogi ni Paolo Avellino. Pero I must say, walang ganun sa UP. Walang ganun sa UP. Wala ako Lalo nung panahon namin. Nasaan yun? I think nasa Econ. Nasa BA. Pero Nasa sa BA, film, oo. yung ganun kapogi, Bex yun. Wala. Bex o may jowa. Oo, or straight. Or straight. Or hindi ko gusto. Ayun na. Yung ganun mukhang mabango. Pag sa film kasi parang, alam mo na, dito naligo kanina. Kasi gagawa ng film. Tapos yung walang bigote, ganyan. Pogi. Ang pogi talaga. Yun yung sasabi ni Yani. Nakakatawa nung... Hindi pa rin niya na-gets? Na alin? Na for 7 years. Baka ito na yung oras para i-rewatch niya uli. Na-rewatch niya. Hindi ba? Hindi pa rin niya gets? Hindi lang daw talaga siya yearner. Or hindi siya yearner. Nakakatawa lang, parang nung pinapalabas yung I'm Drunk sa mga sinihan. So, nanonood ako. Tapos, iisa lagi yung reaction ng mga tao kapag lumalabas si Paolo dun sa eksena na galing siyang banyo. Tapos naka-tapis. Tapos yung reaction, as in collective. Parang, ganon. Nakakatawa. Ang fresh kasi talaga ni Pao doon. Galing siya sa General Luna nga yung last niya before that. Yata. Sige, going to part 2, bago tayo mag-part 2 in the future, isa-segue ko lang na actually, sa dating Call Tadhana, ang pinagpilian ko for, oh my God, nakalimutan ko yung pangalan niya, Anthony. Mason Anthony. Mason Anthony, ay si J.M. De Guzman at Paolo Avellino. Yun. Tapos, pinagpilian ko silang dalawa. Tapos, naalala ko, si Paolo Avellino, si Pao, hindi pa kami close nun. Minit namin siya sa Green Hills. Tapos, basta naka-bonnet siya. Nung dumating siya, sobrang pogi talaga naman. Pero dahil sobrang pogi niya, sabi ko, parang hindi siya pwede dito. Parang for me, hindi na makatotohanan. Yun. Yung minsan yung kapugian nagiging disadvantage. Pero naka-bonnet siya, tapos ang husay, nag-script reading, ganyan. Pero yun. So, pero later ko na sasabihin. Yun. Parang lahat ng ways sa I'm Drunk, ginawa namin para magmukha siyang dugyot. So, dun sa 3 days ng kwento, may mga times na nag-uulit lang siya ng damit, ganyan.
Tapos parang, Ganun pa rin. ganun pa rin. Pag ako nag-uulit ng damit, parang, Hindi ka Off-white. naligo. Hindi ka naligo. oo, parang ganun. Oh, yes. Nasaan kaya yung mga Paolo Avellino sa... Meron na YouTube. bang ganun ngayon sa film? Feeling ko ay, hindi ko alam actually. Parang feeling ko meron na. Lagi kasing puyat yung mga nasa film eh. Oo. Tsaka mga parang di nga naliligo. Unless mga generational wealth yung mga nasa film ngayon, ganyan. Ay, meron naman. I'm sure meron. Oo. Pero yun, nung time namin ito, Net, as in, kailangan mong pumunta sa Vinsons para makakita ng pogi. Hindi natin nakakadaupang palad yung mga pogi kasi nakakotse sila. Oo. Or hindi, kapag join ka ng mga GE subjects, yan. Parang si Liza sa Alone Together. Sa Alone Together. Oo, pero sa mga kal kasi minsan meron may mga ganun. Nilagyan lang ng pimple, yun na yun. Hirap na kami talaga. Kulang na lang lagyan namin ng ano yung mukha. Lagyan ng ganun, tatlo yung mata, yung ilong, ganun. Prosthetic. Tatagal lalo. Minsan naman may mga ganun na. Meron naman, oo. Meron naman. Hindi lang natin. Pero yung Paolo Avellino sa film, yun yung medyo... Yes. Okay. Sorry sa... But this is film, you know. Creative license. Okay, babay na tayo. Ayan, Hindi ko so na sa naubos part, tuloy. pag-usapan natin yung first film naman nito, Net, na Sunshine. Yes. Ah, That's my first yung 6 film. Degrees of Separation from Lilia Kuntapay. Tapos, special guest natin si Nay Lilia. Sayans. Seyan. So, Seyans. ayan. Sumalangit na Nay Lilia. Ayan. Dalawin ka doon yung mamaya. Mag-alala. Kaya tayo mag-outro ang haba na. Outro tayo. Hindi na tayo nag-outro kay Direk Joey. Ayan. So, sa mga branch yan, baka na... Ha? Ikaw na yan. Kaya na ko eh. Hindi ko nga nabawasan ng akin. So sa mga branch yan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify and like and subscribe YouTube channel. Dumami na tayo, 42K na. Sa YouTube? Oh, thanks guys. Thank you naman. Thank you. Kahit na 104,000 Sa tayo sa Facebook. Facebook. Di namin alam, bakit 40K lang? Bakit? Pero kasi hindi naman lahat merong YouTube channel. Oo. So, hindi ka makakapag-subscribe. Kahit hindi yun ganun. Ikaw ba YouTube channel ka? Channel? Mm-mm. Meron. Ah, Ikaw okay. din, di ba? Oo. Pero wala lang kung ano na yung nilalagay ko. Ayan. So, thanks guys for your support. Happy Philippine Film Industry Industry Month. Month. Yes. This September. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Bye. Bye-bye.